So yan po yung ating alternate run na motor controller. So yan, ito yung pinaka function niya. So yan, kada po function o demand na bumaba yung level ng tubig. Halimbawa ito yung yan, ito yung ating float switch. So kapag bumaba yung level ng tubig natin, so bababa to. So yan, bumaba siya. So gagana yung ating controller para sa ating pump 1. So ito yung sa controller ng ating pump 1. At kapag tumaas na o napuno, so aangat to ating float switch. Yan. So mamamatay yung ating controller para sa ating motor 1 o pump 1. At then kapag bumaba ulit o nagdemand ng low level, ganyan. So automatic po na pump 2 naman yung gagana o controller ng ating pump 2. So ito yung ating control circuit. So share ko sa inyo to, pati yung diagram mamaya. Yan, tapos kung mamatay siya ulit, babalik ulit siya sa ating pump 1. At saka meron tong nilagay natin na time delay. Yan, para hindi magpang-abot yung ating mga sequence sa ating ginawang control. Tapos yan, meron tayong control circuit breaker natin. Tapos meron tayong nilagay na itong selector switch, yung ating pulse relay o impulse relay, tapos dalawang timer switch o time delay relay. Tapos syempre yung ating magnetic contactor, yan dalawa. So dapat meron tong overload relay, kaso wala tayong overload relay, dapat magkapareha to. Yan, so kaya ito ginawa ko dito. Yan, instead na itong dalawang wire na to sa kabila ay magkasama sana sa overload relay na normally close. So ginawa natin yan, temporary in short na muna natin yan kasi wala tayo nga na overload relay. So yan, itong ating diagram pala. So yan, dito sa ating diagram, so ito ay line to line yung ating supply dito, kaya line to line lang din yung ating nilagay sa ating diagram. Pero kung line to neutral po kayo, so mangyari dyan na ito yung inyong line 1, tapos yung line 2 ang inyong gagawing neutral. So papalitan nyo lang to ng neutral wire dito sa part na to. Tapos siyempre ito yung ating circuit breaker, ito yung ating selector switch, ito yung ating float switch, itong PR, ito yung ating pulse relay or impulse relay, itong mga TR natin, ito yung ating time relay, yan TR2 at saka TR1, itong MC1 at MC2 naman natin ang ating magnetic contactor. Tapos itong X1 and X2, ito yung ating mga indicator lamp. Tapos dito ito yung ating contacts. So ito yung mga coils yung nakabilog, yan mga coil yan. Tapos ito yung mga contacts, normally closed and normally open. Meron din yang numbering, so hindi kayo malilito kapag susundan nyo yung ating diagram. At saka standard naman po yan yung mga numbering ng ating magnetic contactor, pati yung ating mga relay. So yan, yung PR, yan, ito yung contact ng ating pulse relay, yan time relay, magnetic contactor, overload relay. Yan. So yan, susundan lang natin yung mga numbering dito. Lahat naman po yan ay merong mga numbering. So ngayon po ipapaliwanag ko sa inyo yung ating ginawang diagram at saka wiring. So unang-una, yan, ito yung ating line 1 and line 2. So dito dumaan tayo sa yung line 1 natin sa ating selector switch. Naka-series lang yan papunta sa ating float switch. So yan siya. Ito yung ating line 1. Connected na yan sa ating selector switch papunta sa ating yan. Normally open yung ating float switch, papunta yan dito. Yan, connected na yan sa ating pulse relay. Yan, ito yung ating pulse relay A1 at saka itong S o switch ng ating pulse relay. So kasi yung ating pulse relay na to ay yan, ito yung type na meron siyang, kailangan siya ng S connection. So yung ibang pulse relay ay walang ganito, A1 and A2 lang. So depende po sa pulse relay na inyong mabibili. Yan, ito yung kanyang nakalagay dito, A1, S at saka A2. Tapos syempre dito, para hindi nakakalito, yan yung kulay itim na yan, diyan na natin ilagay yung ating mga kabilang coil natin. Yan, connection sa ating coil. Yan, para hindi siya nakakalito, mas maganda na kapag nagka-wiring kayo ng actual
unahin nyo na to dito sa inyong line 2 o neutral. Yan. Para kahit na hindi natin maiwasan na magkamali tayo ng contacts dito. Halimbawa, testing pa tayo sa ating controller. At least, hindi tayo maso-short kasi nga, connected na sa ating line 2 o neutral terminal yung ating kabilang side ng ating mga coil o kaya yung ating mga indicator lamp. So yan po yung kulay itim dyan. So yan, kung susundan natin itong time relay natin, nakamark yan as 13 and 14. So makikita nyo rin yan dito sa base ng ating time relay base yan. So susundan nyo lang to. So yan, nakawire na po yan dyan lahat. Mula dito sa ating line 2 papunta sa A2 ng ating pulse relay. Tapos A2 ng ating dalawang magnetic contactor. Connected dito yan, A2 din yan. Tapos naka-jumper lang yan dito sa ating time relay number 14. Time relay 1 at saka time relay 2. So yan, makita nyo dyan yung kulay itim na wire. Yan, pagkatapos dito, yan, since meron na tayong connection dito, yung number 11 po ng ating pulse relay, yan po yung ating common. Tapos yung normally closed dyan, yung number 12, and normally open yung ating number 14. So yan, dito, lapit lang natin. So yan po siya. So number 11 yung ating common, number 12 at saka number 14, yun yung ating contacts. Tapos yan, ito yung malapitan ng ating pulse relay A1 and A2. Tapos ito yung kanyang signal sa kanyang switching. Tapos syempre dito sa ating coil ng magnetic contactor, ganun din. A1 and A2 po yan, nakalagay dyan. Itong isang klase, meron din siyang A2 dito. So parehas lang yan, nakaparallel lang din yan sa A2 dito sa taas. Tapos itong mga relay base natin, ganun din. Yan, makikita nyo yan dyan. Yan, di lang klaro kasi maitim. Yan, meron din yung mga numbering dyan sa tapat ng bawat terminal. Kaya kung susundan nyo itong ating diagram ay napakadali na lang pong mag-wiring kung gusto nyo mag-wiring ng ganitong klase na control. So yan po, continuous tayo. Unahin muna natin yung number 12. So yung number 12 natin ay connected yan sa ating time relay number 2, which is yung ating number 13 na coil. Tapos pati ito naka-connected o jumper na rin yan sa ating normally open contact number 12 na ating time relay number 2. So yan, tingnan natin dito. Ito yung ating number 12. So yan, ito yung wire nya. Yan, connected na po yan sa ating time relay number 2. Yan, kung makikita nyo dyan. Yan, ito yung ating number 13. Tapos naka-jumper lang yan dito. Yan, sa ating number 12 din na terminal na ating time relay 2. So yan, lapit natin. So yan, number 12. Ito yung wire nya. Punta dito. Yan. Number 13 yung nasa baba, tapos naka-jumper dito sa number 12. Tapos yung output niyan dito, yan sa likod. Yan, yun yung number 8 na ating time relay to, papunta yan sa ating number dito. Yan, 61 ang ating magnetic contactor number 2. So ito yung ating number 2. So yan siya. Yan. Ito yung ating number 61. Tapos yung ating 62 naman connected na yan sa ating overload relay ng ating magnetic contactor number 1. Yan, normally close po yan, NC. Tapos yung out niyan is yung ating 96. Yan, ito. Papunta yan sa ating A1 ng ating magnetic contactor number 1. Tapos syempre itong ating indicator lamp, nakaparallel lang yan. Yan, sa ating A1 and A2. Ganun din sa kabila. So yan, tapos na natin yung ating normally close, yung number 12. So yung number 14 natin, ganun din. Parehas lang siya dito.
Nagkaiba lang, yung ating number 14 dito is normally open siya. Yan, so susundan natin to. So ito yung ating number 14, which is normally open ng ating pulse relay. So from our number 14, yan, ganun din, connected siya sa ating time relay 1. Yan, ito yung coil niya na number 13 coil, tapos naka-jumper dito. Yan, sa kanyang number 12 din to, ng ating time relay 1. Tapos dito sa taas, ito yung number 8 niya. Papunta yan sa ating number 61 ulit ng ating magnetic contactor number 1. Dito. Tapos itong 62 niya na normally close, papunta yan sa ating, yan, supposed to be meron tong kagaya nito, overload relay. Kaya nilagyan lang natin yan dyan ng 95 and 96. Yan, 95 and 96, na dapat parehas yan dito, kaso wala tayong overload relay na normally close. Kaya ito muna yung nilagay natin para gagana lang yung ating control at masimulate natin. At temporary, ni-short ko muna to. Yan, para kasi ito naman ay normally close kagaya nito. Tapos pagkatapos nyan ay connected na siya dito sa, yan, A1 ng ating magnetic contactor number 2. Tapos yung ating indicator lamp na pangalawa, ganun din, nakaparallel lang yan sa ating A1 and A2. So yan po, para sa iba pang mga motor controls, pakibisita lang po yung ating channel playlist at mga electrical wirings, yan, pakicheck nyo lang po. At saka comment lang po kayo kung meron kayong mga clarification sa ating ginawang controls and diagram. Tapos yan, testing na natin to. Yan, gaya nung nangyari kanina o na-test kanina. Yan, mag-alternate to. So kung ano yung last memory ng ating pulse relay. So ibig sabihin kapag yung last memory niya is pump 2. Yan, so pagka off niya ulit, tapos nag-on ulit siya o naghingi ng signal na wala ng laman yung ating tangke, so automatic mag-alternate yan. Yung pump 1 naman yung gagana. Yan, para po yan sa maiwasan na madaling pagkasira ng ating mga pump. Yan, at least meron siyang alternate na nagsasalitan sila ng gamit para napahaba yung mga mechanical parts ng ating mga motor. So yan po yung ating alternate run with time delay. So muli, maraming salamat po sa panonood.